Hello, mga kapatid. Kumusta kayo? Medyo matagal-tagal na akong hindi nakapag-broadcast dito sa GRB TV natin. Pero dahil dumaan din ako ng panghihina sa katawan, kaya medyo slow down, kumbaga, papahinga din. Gano'n. No Monday nga nasa emergency ako sa St. Luke's. But I think everything is doing good na sa katawan ko. Amen. God is good all the time. Amen. So, nasa Philippines pa rin ako. Okay. At sa Muñoz, actually, enjoying my time here. At sa mga pagpapala ng Lord, kapag-isa ako ng Extension Church, baga dito sa Muñoz, every Sunday kami na fellowship. At nagpapala ng Lord. Amen. Gusto kong mag-share ng aking pag-iisip tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. You know, bilang behavior scientist out of New York University, ay then nakasulat ng maraming libro, ay ang aking mga judgment, mga pag-iisip tungkol sa mga nangyayari sa bansang Pilipinas at di lang sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo dahil of course giyera ngayon sa Russia at saka sa Ukraine, then paano nag-umpisa ngayon yung sa Israel na sila, yung na-involve sila doon sa Palestine, sa Gaza, and then sa Iran, and then involved din ng Amerika sa giyera sa Iran, di ba? Anyway, dito sa Pilipinas, gusto kong mag-share ng aking mga pag-iisip na talagang isa kasi sa mga philosophies ko yung low mobility. Low mobility. Yung batas ng paggalaw ba yun? Yung kumikilos. At siyempre, ang tao, kalagayan ng buhay ay it's really about sa mga pag-iisip, sa mga galaw, sa mga action. Of course, yung sinasabi natin na good and evil, may kasamaan, may kabutihan. Yun ang tinatawag na paradox. Paradox. Kung merong mataas, merong mababa. Kung merong maliwanag, merong madilim. Di ba? Kung merong pangit, merong maganda. At kung merong mabuti, may masama. Kaya ang tawag noon ay paradox siya. Yung nagkakasalubong, nagkakasalungat-salungat. No? At dito sa Pilipinas, bunga ito ng development kasi alam niyo, ang buhay ay really all about development. Kaya itong nangyayari ay parang it turn out or it develop out to be like this, na inasahan natin na sana maging mahusay, maging maayos. Pero sa ngayon, yung bansa natin ay lalong nagmamahal ang bilihin at madami ang crime. Of course, maraming
kamatayan, maraming mga tao ay parang nawawalan ng pag-asa, di ba? Parang nanakaw na lang, nag-i-snatch. In fact, yung aking iPhone na-snatch, di ba? Mga 3 or 4 months ago yan, na-snatch yung aking iPhone. At saka buti na lang, hindi kamo ako nasaksak. Kaya ganun ang nangyayari sa bansa natin dahil sa walang righteous leadership. Kapag may kasamaan talaga ang tao at yun ang nasunod, yun ang nangunguna, sigurado na hindi magiging mabuti ang takbo. Siyempre, kung masama ang pagtakbo, ang pag-iisip at ang pangasiwa, masama ang magawa, masama ang mga resulta, masama din ang mga nangyayari. Sa development, kumbaga, ang nangyayari dito sa atin, development, at lalo na sa ngayon na parang ang Senado talagang nahati at nagkakakontra-kontra at may mga tao na gustong pagtakpan itong napakalaking korupsyon, napakalaking kasamaan ng pera ay trilyon bilang bilyon, trilyon. Yung nasa mali-maleta nga lang, hindi ka makapaniwala. Hatid dito na 20 maleta sa isang linggo lang dala na 3 beses siya talaga hatid ng mga 20 maleta ba yan? So, mahigit pa. Baka umabot pa ng 60 suitcases. Grabe, iniisip ko nga, saan ba nangigaling itong mga pera na ito? Pinirint ba ito ng Central Bank? At bakit naman pinahintulutan na magiging cash out ng Land Bank? At ano naman ang gagawin ng mga tao na napakarami na nilang pera, ang yayaman na nila pagkatapos sige pa rin ng sige. Pera dapat ito ng bayan, pera ito ng tao, para gagamitin sana para sa mga tao. Kaya nakakalungkot na parang iniisip ko, wala namang kapangyarihan ng mga tao para mag-revolusyon at wala silang kakayahan ng civil war. At dahil sa, siyempre, mga tao, mahihirap man yan. Ang mga mayayaman naman, yung mga negosyante, walang takid, di ba? Bahala na, gano'n. So, nag-aasikaso na sa mga negosyo. Ang nahihirapan talaga yung mga mahihirap natin. Mga mahihirap ito sa Pilipinas ay mahigit 50 million people. The poor, no? Ang talagang poorest of the poor, maabot ng 15 million. 53 million ang poor na at yung mga naghihirap, sabi natin na average ng ganon, siguro maabot ng mga 20 million at yung mga another natitira pa ay parang makaya na nila. Yung mga 7% talagang mga millionaires, billionaires. So, para sa akin, dahil wala naman ako magagawa, nagpipray na lang ako. Kumbaga, pinapanalangin na lang na sana maayos ang Pilipinas, pamagitan ng tulong ng Diyos, ng ganun. Walang magagawa wala tayong magagawa So, yun bang sana maging maayos ang transition itong kaguluhan ng Senado at saka itong 18 brave Marines ay sana protektahan din sila ng Lord at huwag naman sila mapahamak kasi talagang sila ay persecute talagang haharangin gano'n na tayo nilang lalabas. So, mga kapatid, mga kababayan, hawak lang tayo personal sa buhay natin na huwag tayong magkasakit, huwag tayong magdisgrasya, huwag tayong aksidente, na ang maging mahusay ng din ng ating pangangatawan at tuloy-tuloy lang din sa ating mga buhay. At yan lang aking maisishare. Amen. This is Bishop John Ayutun
at pagpalain kayo ng Lord. Thank you very much.